Ito yung matindi. Imbis na magpaliwanag kung ano ang nangyari sa kanyang mga flood control projects at bakit binaha ang kanyang distrito, abay, humirit pa ito na mag-release ng pondo ang national government para sa mga flood control projects ng kanyang lugar. Dahil ang sabi niya, may mga lugar daw sa kanyang distrito na tumaas ang tubig. Ganyan ang term na kanyang ginamit. Tumaas ng bahagya, tumaas yung tubig, ganon. Hindi niya sinasabing baha. Hindi niya ginagamit yung term na bumaha. Ang pangit nga naman. Pero pag makita mo yung mga videos doon sa kanyang distrito, aba, hindi lang basta tumaas. Talagang bumaha. Oo, kilala nyo? Ito yung blind item na walang clue. Talagang alam na ng lahat ito. Alang yung buhay to. Ang lakas ng loob mo, sir. Ang lakas pa naman nitong mga insulto, no? Ang lakas nitong makapagsalita tungkol kay Vice President Sara. Ang lakas nitong manglait, di ba? Pero ako, sir, talaga bilib ako sa strength. Strength of character. Parang hindi ka apektado. Parang wala kang pakiramdam. Ano ba yung suot-suot mong armor? Ibang klase, sir. I have never seen a person who is as bold as you. Grabe. Diba? Makita mo halos lahat ng taong nakapanood ng video, hinanap ka agad kung ano yung response mo. Hinanap ka agad kung anong sasabihin mo. Tapos ang sasabihin mo, may konting pagtaas sa tubig. Ang problema, kasi hindi nag-release ng pondo ngayon taon para sa flood control. Yawa. Bahala ka dyan. Basta ako, believe lang talaga ako, Believe lang ako. Ano ba yung word doon? Audacity? Whatever it is, no? Well, educated naman tong taon to. The only thing is, may conscience pa ba kayo? Sayang ang bayot. May ipapakita ako sa inyo. Marami nang nag-content nitong video na ito. Pero gusto ko lang na tingnan talaga ng maigi, Ito. Hindi ko ma-imagine kung yung tubig galing din sa ilog tapos ibabato sa ilog. Anong purpose? Apay kasjay. Wala akong makita kung nagaling sa kalsada yung tubig, Portable pumping machine daw yan ng DPWH. Sa Las Piñas daw nangyari yan. So, hindi ko alam kung ano yung wisdom yan na kukuha ng tubig sa ilog, ibabato sa ilog. Hindi ko alam kung practice lang yan o masakit sa ulo i-figure. Para lang yung kalaban ng aspalto ay tubig. Oy, hindi ba ito fake news? Sinabi ba talaga ito ni Secretary Vince Dizon, Nakakalungkot, nakakadismaya. First time na ganito kadami. Grabe. Ano yan? Nagpapakyut ka, sir? Totoo. First time ka nakakita ng ganyang karaming basura? Aba, kakaiba yan, sir. Official ka naman nung panahon ni Duterte, di ba?
Nakita mo naman kung paano nilinis ang Manila Bay. Hindi lang ganyan karami ang basura. Sobra pa dyan. At ilang taon yun bago naging Pangulo si Duterte na nakatiwangwang lang yan sa Manila Bay. Tapos sasabihin mo ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Sa Mars ka ba tumira? Kung totoong sinabi niya yan, ha? Talagang nakakaputang ina talaga yung sitwasyon natin ngayon. Opisyal na magyayabang na, wow, grabe. Ngayon lang ako nakakita ng ganung karaming basura. Ewan ko sa'yo. Oh, di ba? Nakakaputang ina! Puro pakyat ang puta. Ang paninira, the Vice President Impeachment Trial. Paninira naman talaga eh. Yung testigo ng prosecution na taga-COA, ang kanyang sinasabi, there are violations sa liquidation ng Office of the Vice President. Pero, pwede pa itong iapila. And furthermore, nasa period of appeal pa ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, within the reglementary period pa siya. So ngayon, ang tanong, anong pinag-uusapan nyo dyan? Hindi naman kayo COA. Ha? Ibig sabihin, ang pinag-uusapan nyo dyan, findings pa lang. Hindi pa yan final and executory. Dahil nga, pwede pang mag-apila ang Office of the Vice President sa Commission proper. At kung ma-deny, pwede pa itong umakyat sa Supreme Court. So in other words, yung pinag-uusapan dyan sa impeachment trial ay paninira lang. Kasi hindi naman pwede magdesisyon ang impeachment court ng isang bagay na ang COA ang magdidesisyon. That is usurpation of authority. Hindi pwedeng magkaroon ng konklusyon, hindi pwedeng magkaroon ng judgment ang impeachment court on a matter which is not within its jurisdiction. The determination whether or not there was a violation in the liquidation of the confidential fund, whether there was misuse of confidential fund, whether there was a prima facie evidence of malversation, is within COA, which is an independent constitutional body, separate and distinct from the impeachment court of the Senate. Diba? Unless and until the judgment or the order becomes final and executory, no violation has yet been committed. Yung pinag-uusapan dyan sa impeachment court, walang kwenta yan. Dahil pwede pang mag-apila ang Office of the Vice President at pwede pa ito umabot hanggang Supreme Court. The impeachment court cannot pass judgment because ang sabi, di ba, since the impeachment court is akin to a criminal proceeding, di ba, the guilt of the accused must be beyond reasonable doubt. And because nothing yet has been proven to be final and executory, then there is already doubt on the evidence presented, and therefore, the accused should be acquitted. Pero alam naman natin yun. Inuubos na nga yung mga senador na kumakampi ng konti kay Vice President. Masiguro lang nila na ma-impeach si Vice President Sara. Bakit? Kasi yung ginawa nilang proseso ngayon kay Vice President Sara, lahat ng mga shortcuts na ginawa nila, pag si Vice President Sara na nakaupo, pwede niyang gamitin at sabihin,
Ginawa niyo rin yan eh. May president ako eh. Kaya nakakatakot eh, no? Lalo na sa mga magnanyak o na katulad ninyo. Sayang ang bayot.